Kahon-kahon at mga maleta umano ang idinideliver ng dating aide ni Roberto Bernardo sa ilang kilalang personalidad. Kabilang sa mga pinangalanan sa korte sina dating Senador Bong Revilla Jr., Senador Jingoy Estrada at ilang dating opisyal ng ehekutibo. Pero ayon sa testigo, hindi niya alam ang laman ng mga ito. Si Margot Gonzalez sa report. Inilahad sa korte ni Virgil Nino Garcia, dating personal aide ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, ang umano'y pag-deliver niya ng mga kahon sa iba't ibang personalidad. Ito ay sa gitna ng nagpapatuloy na bail hearing sa Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng malversation case laban sa dating opisyal at iba pang akusado. Ayon sa testigo, 12 kahon ang kanyang i-deliver sa bahay ni dating Senador Bong Revilla Jr. sa White House compound sa Cavite. Nagkaroon din umano siya ng deliveries kay Senador Jingoy Estrada, dating DepEd Undersecretary Trigiv Olivar, dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at kay Carlene Villa. 12 kahon din umano ang inihatid nila kay Estrada San Juan. Samantala 4 na maleta at 15 kahon ang i-deliver kay Olivar. Isang medium-sized paper bag at isang kahon naman ang inihatid kay Cabral. Mahigit 50 kahon naman ang kabuang i-deliver kay Bunoan sa 3 magkakahiwalay na pagkakataon. Ayon sa testigo, nangyari ang mga delivery mula taong 2023 hanggang 2025. Base yan sa utos umano ni Bernardo. Nabonyag din na sa basement parking ng Diamond Hotel umano isinasagawa ang pagkakarga at bagsakan ng mga kahon. Gayunman sinabi ng testigo na wala siyang alam sa laman ng mga kahon at maleta dahil nakatape at nakalak ang mga ito. Hindi rin umano siya nagtatanong kay Bernardo dahil nagagalit ito kapag tinatanong. Dagdag pa niya na lamang niya na maaring pera ang laman ng mga ito nang pumutok ang kontrobersiya. Sinabi rin ng witness na hindi siya nangangamba noon dahil naniniwala siyang hindi siya ipapahamak ni Bernardo. Humarap din sa witness stand ang dating driver ni Bernardo. Ayon dito, nakita umano niya si Revilla noong i-deliver ang mga kahon. Ngunit sa pagtatanong ng depensa, inamin niyang wala siyang ebidensyang magpapatunay na nakita niya ito sa naturang lugar. Wala rin umano siyang ebidensya ng mga tauhan ni Revilla ang nagbaba ng mga kahon mula sa sasakyan. Hindi naman nakasipot sa pagdinig si Bernardo dahil umano sa sakit itong acute bronchitis, follicular pharyngitis at chronic rhinosinusitis. Inaasahan sana siyang tumestigo kasama ang kanyang mga tauhan araw ng Huwebes. Sa kabila nito, pinasisipot siya ng korte sa susunod na pagdinig bukas araw ng Biyernes. Samantala, dumalo naman sa pagdinig si dating Senador Revilla. Matatanda ang pinayagan sa kamakailan ng korte na ma-excuse sa hearing dahil sa kanyang migraine. Senador, kamusta po? Ginit ng legal counsel ni Revilla na hindi kapanipaniwala ang testimonya ng mga dating tauhan ni Bernardo. Wala naman silang katunayan na inilakip sa kanilang mga salaysay bukod sa kung ano yung sabi nila at kung ano di umano yung sinasabi ni Yusek Bernardo. Samantala, bukod kay Bernardo, aasahan ding haharap sa araw ng Biyernes bilang testigo si Gerard Opulencia, ang dating Regional Director ng DPWH-NCR. Ngunit ayon sa depensa, walang kaugnayan na magiging testimonya nito sa kasong kinasasangkutan ng Umanay Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Sa lahat ng mga sinabi nila, and hindi naman dininay ng prosecution yun na NCR projects yung pinag-uusapan doon. Malinaw yun. So we just wanted to point out na bakit pa natin pinag-uusapan yan dito? Diba, meron kayong allegation na may mga commitment di umano galing sa mga project sa NCR. So para sa amin, hindi ho relevant, hindi ho material yung mga testimonya na yon dito sa pagdinig na to. And besides, kahit pa sabihin nating mag-testify ito, wala rin namang ebidensyang nakalakip doon sa mga salaysay nila. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahan, Margot Gonzalez, SMN News.